ko pa nung ako'y nanonood pa ng telebisyon. May isang patalastas na nagsasabing, para kanino ka bumabangon? Sabi ng ilan, para sa mga taong kanilang mahal. Sabi naman ng iba, para sa kanilang sarili. At mayroon naman ding nagsasabi na dahil wala na silang pagpipilian. Tila ba bumabangon na lamang sila at naghihintay na lamang na matapos ang araw. Pero ikaw, natanong mo na ba sa sarili mo minsan kung para kanino ka bumabangon? Naranasan mo na bang sabihin sa Panginoon na, Panginoon, magsisimba naman po ako, ngunit wag niyo po muna akong ipapagamit. Parang sinasabi mo na, ayos na sigurong ang isang paa ko ay patungo sa iyo at ang isa na may paatras pa rin. At dumadating rin ang pagkakataon na sasabihin natin sa ating mga pastor na okay na po ako dito, pastor. Uupo na lamang ako at manonood. Hindi naman po kasi ako magaling. Kaya na po nila yan. Hindi na po nila ako kailangan. Pero hindi naman talento ang sukatan ng katalinuhan. Kahit anumang galing o husay natin sa anumang bagay, hindi pa rin yan magiging sukatan sa paningin ng Diyos. Bagkus, ang tinitignan ng Diyos sa atin ay ang pusong tapat na handang makinig at sumunod sa kalooban niya. Kahit may mga pagkakataon na tayo'y nawawala sa tono at nagiging sintonado sa pag-awit, at minsan rin ay hindi tayo makasabay sa ritmo ng mga sayaw, na tila ang mga bagay na ito ang pumipigil sa atin at bumubulong sa ating isipan at sinasabing, hindi ka pwede rito. Pero sa kahit anong tanggi natin, tumakbo man tayo o magtago, nandyan pa rin siya na naghihintay sa atin. Tayo'y tinatawag niya at sa pagtawag niya, ang puso ng pagsamba natin ay nagliliyab. Maraming pagdaan na ng mga bituin sa langit ang lumipas, hindi na mabilang sa mga daliri ng ating mga kamay ang ating mga nakasama sa gawain. Sila man ay may kahusayan sa mga bagay-bagay, ngunit iilan lamang ang nanatili sa kanila sa presensya at ministeryo ng Panginoon. Dahil ang mga nanatili ay ang nagpakumbaba sa harapan ng Diyos at sila'y umayon sa kalooban ng Diyos. Tinanggal nila ang dating pag-uugali at hinawakan ang bunga ng banal na Espiritu at hinayaang manahan si Kristo sa puso nila. Kaya tayong mga nakakapakinig, nakakabasa at nakakapanood nito, tandaan natin, tayo ay mahal ng Panginoon at tayo ay tinatawag niya upang maglingkod, hindi sa tao, kundi para sa kaharian niya at upang maibahagi ang kanyang mga salita sa sanlibutan. Kaya naman mga kapwa ko, kabataan at mga anak ng Diyos, ating buksan ang ating mga mata upang makita natin ang bawat biyaya ng Panginoon sa ating lahat. Dahil merong ipinagkaloob sa bawat isa na regalo na kung saan ito ang gagamitin natin para sa ikakaluwalhati ng kanyang pangalan. May mga bagay ka man na hindi mo magawa o nahihirapan ka, ika'y manalangin sa Panginoon sapagkat ang bawat pananalangin natin ay ito'y kanyang pinapakinggan. At pangungunahan mismo tayo ng Panginoon sa isang ministeryo na kung saan ito ang magiging puso ng ating pagsamba sa Kanya. Bilang pagtatapos, sa bawat panalangin natin, ito ay naririnig ng Diyos at ito'y kanyang sinasagot. Ngunit, tayo rin ay dapat handang sumagot sa pagtawag ng Panginoon sa atin. Hindi tayo dadami bilang tagasunod ni Kristo kung tayo'y uupo at tatayo na lamang sa simbahan. Ang ubasan ng Panginoon ay napakalawak, kaya kailangan rin ng maraming manggagawa rito. Tayo'y maging handa sa pagpapagamit sa ministeryo ng Panginoon. Dahil kapag ika'y tinawag na, mula sa simula hanggang sa dulo ng walang hanggan, kasama mo ang Diyos. Ipagpatuloy mong ipinalangin na ang puso mo ay pagliliyabin para sa Panginoon, na sa pagliliyab nito, ito ay magiging makinang at magiging ilawan ng mundo.
Walang oras ang pinipili sa paglilingkod, kundi ang pusong nagliliyaw ang magiging pulso natin sa paglilingkod sa Kanya.